Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ace. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Lumaki si Ace sa pangangalaga ni Lolo Aurelio. Mula pagkabata, ito na ang nag-aruga. Marami itong ginagawang kakaiba. At ngayong nasa wastong gulang, hindi niya maiwasang kwestiyonin ang mga bagay-bagay. Kabilang na ang palaging pagpunta ng matanda sa gubat para kausapin ang elementong hindi naman nakikita. Kaibigan, nagdala ko ng iilang matamis na pagkain dito. Pagtiyagaan mo na lang muna ha. Wala pa akong pera para makabili ng mas masarap. Wika ni Lolo Aurelio. Inilapag nito ang dalang pagkain sa lupa. Pagkatapos, nagsimulang kausapin ang tinatawag na kaibigan. Wala pa namang nagpaparamdam. Kung sakaling meron man, madali nating mahuhuli dahil masyadong aktibo itong bigay mong bato. Malayo pa lang yung aswang Naaamoy ko na siya. Wika ni Lolo Aurelio. Saglit itong napahinto. Tila pinakikinggan kung ano ang sinasabi ng hindi nakikitang elemento. At tila nakarinig ng bahagyang pagtawa. Aba, siguro naparami yung kain mo nitong mga nakaraang araw no? Kaya nasabi mong bumigat ka. Mukhang bumalik ka ulit sa pangongolekta ng kung ano-anong bagay. Maraming nakatambak sa munti mong tahanan. Sa dami, mukhang wala ng espasyo para sa'yo. Wika ng matanda. Napabuntong hininga si Ace habang pinapanood ang tagpong yun. Hindi man sabihin sa salita. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nagiging baliw sa paningin niya ang sariling lolo. Ilang ulit na rin niya itong natanong tungkol sa kinikilos nito. Ngunit palaging umiiwas si Lolo Aurelio. O siya, may iwan na muna kita ha. Mukhang masama yung timpla ng panahon Madilim ang kalangitan at uulan na namang oras. Dadalawin na lang kita sa ibang araw ha. Mag-iingat kang palagi. Lalakad na muna ako. Wika ni Lolo Aurelio. Nagmamadaling umalis si Ace bago pa mahuli. Pagkarating ng tahanan, inatupag kagad ang gawaing bahay upang hindi magduda si Lolo Aurelio. Dahil malalaman nito kung lumabas ba siya o hindi. Nako, napakalakas ng ulan. Hindi man lang ako hinintay na makauwi muna bago bumuhos. Hoy Ace, pakiabot nga ng tuwalya. Nabasa yung ulo ko Wika ni Lolo Aurelio pagkarating. Inabutan naman ito ni Ace ng tuwalya. Ayan, kung saan-saan kasi pumupunta. Naabutan ka tuloy ng ulan lo. Matanda ka na po, pero ang lakas mong maglakwatsa. Tsaka, ano po yung pinapatuyo nyo? Wala naman kayong buhok. Wika ni Ace. Tumatawa ito. Ngunit tumigil din ng mahampas ng tuwalya. Puro ka lang biro ha. Yung mga gawaing bahay ba natapos mo na? Aba, yung mga panggatong sa labas na basa na Ikaw talaga Ace. Wala tayong magagamit pabaya. Pinaulanan mo Wika ni Lolo Aurelio.
Nang mahagip ng tingin sa bintana ang mga panggatong sa bakuran, nagmamadali namang lumabas si Ace para kuhain ang mga ito. Ngunit pagkatapos ng ilang pabalik-balik, huminto naman ang malakas na ulan. Kung naisip mong ilagay sa lutuan yung mga yang kanina, hindi na sana mababasa yan. Sandali. Lumabas ka na naman ano? Kasi kung nandito ka lang sa bahay, nailigpit mo sana lahat ng mga yan. Halika nga rito nang mabigwasan kita. Yan lang eh. Meron pa naman tayong panggatong na pwedeng magamit mamaya. Nakapagluto na rin naman ako para mamayang hapunan eh. Bukas ng umaga, pwede pang makapag-init ng tubig. Wika ni Ace. Hindi mo pa tapos sa pagtupi yung damit ano? Sabihin mo nga sa akin. At saang bahay ka na naman bumisita? Ikaw Ace ha? Sa tingin ko hindi magtatagal uuwi kang nakalipad. Napakunot ang noo ni Ace pagkarinig ng salitang lipad. Lilipad? Ano bang akala niyo sa akin, Lolo? Aswang? Ito talagang matandang to. Palibhasa isinilang noong sinaunang dekada eh. Wala akong ibang nadidinig sa kaedad mo. Puro aswang yung mukhang bibig. Siguro sa nakaraan yung buhay, may lahi kayong aswang ano? Wala sa edad o kung anong dekada ay pinanganak Ace. Naglipa na ang nilalang na yan saan mang bahagi ng mundo. Iba-iba man ang bersyon, ngunit iisa pa rin ang layon. Ang makapangbiktima ng tao. Sa lugar natin ngayon hindi na mabibilang kung ilang beses na balitang merong inaaswang. Ang sa akin lang apo, huwag mong ugaliin ang paglabas. Dahil baka mamaya baka may makasalubong kang nilalang. Seryosong wika ni Lolo Aurelio. Napabuntong hininga na lamang si Ace. Kapag ganito na ang usapan, wala itong masasabi. Dahil ipipilit lamang ni Lolo Aurelio ang mga bagay na malabo para sa kanya. Nang mga sumunod na sandali, patuloy pa rin sa pagbuhos ang malakas na ulan. Tahimik na nagkakape si Lolo Aurelio sa harapan ng bintana habang pinagmamasdan ang lagay ng panahon. Sa Ace sa kabilang banda naman, sinasamantala ang pagkakataon na maghalungkat sa mga gamit para hanapin ang puting bato na madalas na bitbit ng matanda kapag lumalabas sa gabi. Minsan na ring nadinig na may taglay na pambihirang kakayahan at dahil sa kuryosidad, nais nitong makita ito sa personal. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, huminto ito. Sa huling pagkakaalala, sa aparador lamang nilagay subalit wala na roon. Alam kong nandito lang yun eh. Dito nilagay ni Lolo kagabi. Di ako pwedeng magkamali. Magpakita ka na sa akin ba to? Titignan ko lang naman kung ano yung hiwagang merong kay. Wika ni Ace sa sarili. Muli itong naghalungkat hanggang sa muling natigilan pagkabukas ng pinto. Bumungad si Lolo Aurelio at sinabing kanina pa niya ito nakikita sa ginagawa. Ano bang ginagawa mo apo? Naghahanap ng bato. Marami doon sa labas. Dito pa talaga sa damitan. Hoy Ace. Imbes na atupagin mo yung mga walang kwentang bagay na basta mo na lang naiisip, bakit hindi ka magluto ng may ulam natin? Meron doong talbos ng kamote at saka puso ng saging. Lutuin mo nang makakain na tayo. Gumagabi na, pero hindi ka pa din kumikilos. Wika ni Lolo Aurelio habang isa-isang inaayos ang nagulong mga damit. Lolo, umamin ka na nga po. May tinatago kayo ano? Huwag mo nang ipagkaila.
Ilang beses na kitang napansin na merong bitbit na puting bato eh. Tapos nagsasalitang mag-isa na parang may kausap. Pumupunta ka pa nga sa gubat eh. Nagdadala ng matatamis na pagkain. Di ka naman siguro nababaliw ano? Tanong ni Ace. Hindi na napigilan ang sarili sa dami ng iniisip. Napabuntong hininga si Lolo Aurelio. Tumawa ng mahina sabay harap kay Ace. Apo, habang tumatagal marami ka nang napapansin ha. Pero sana wag mong bigyang kahulugan. Normal lang ang ganito dahil tumatanda na yung lolo mo. Meron ng iniindang kondisyong kumbaga. Wika ni Lolo Aurelio. Ngunit hindi kumbinsido si Ace. Alam niya ang nangyayari at hindi ito basta karamdaman. Ay naku Lolo, kahit bistado na kayo ayaw pa rin umamin. Bahala nga kayo. Ganyan naman palagi. Dadalawa na nga lang tayo, naglilihim ka pa sa akin. Magluluto na nga lang muna ako. Wika ni Ace, sabay labas ng kwarto. Nakahinga ng maluwag si Lolo Aurelio. Matagal na niyang alam na napapansin na ng apo ang mga ikinikilos. Ngunit wala pa ring balak magsabi ng totoo. Samantala, hindi pa rin tumigil si Ace sa paghahanap ng sagot sa sariling mga katanungan. Sinusundan ang bawat galaw ni Lolo Aurelio sa labas man o loob ng tahanan. Kinagabihan, lumabas silang dalawa nang madinig ang sigawan ng mga kapitbahay. Merong kalayuan, ngunit dahil sa lakas ng ingay, malinaw ang kaguluhan. Pagkarating doon ay bumungad ang usapan tungkol sa aswang. May aswang. Nakita ko mismo. Nakakatakot yung itsura. Diyan pa talaga sa bubong ng bahay ni Aling Lorna oh. Grabe talaga. Wika ng kapitbahay. Teka, ano bang nangyayari dito? Paring Berhel, gabi na pero mukhang nagkakagulo kayo rito ha. Napakalakas ng ingay at umaabot sa bahay namin. Tanong ni Lolo Aurelio sa kakilalang naroon. Nako paring Aurelio, merong aswang ngayon lang. Mabuti, gising pa itong apo kong si Makoy. Nakita niya mismo, kaya kagad siyang nakahingi ng saklolo bago may mabiktima. Buntis kasi itong apo ni Aling Lorna, kaya nilapitan ng dinala. Tugon ni Mang Berhel. Kagad namang tinignan ni Lolo Aurelio ang paligid. Nagbabaka sakaling mahabol pa ang aswang. Dumiretso ito sa likuran ng tahanan. Dahil kagubatan na roon, naglalakad kahit na sobrang dilim. Walang buwan na mga sandaling yun. Dumampot na lamang ng kahoy para magsilbing gabay. Hindi nagtagal. Napatigil nang mapansin ang presensya ng aswang. Hoy aswang, alam kong nariyang ka lang sa tabi-tabi. Bakit hindi ka pa lumapit? Nararamdaman kong nagdadalawang isip ka. Pagkatapos mong manggambala doon sa kabahayan, maduduwag ka naman ngayon. Paghamon ni Lolo Aurelio, inilabas niya ang dalang balisong. Nakahanda rin ang kahoy para dagdag panlaban. Ilang sandali itong naghintay, ngunit hindi lumalapit ang nilalang. Nagtatago lamang sa tabi-tabi. Hoy sandali, wag mong sabihing natatakot ka nga talaga. Hindi ko akalain yun ah. Puro kasi kayo balandra ng kabangisan nyo. Walang sinasanto basta merong dugo at laman. Nambibiktima kagad. Pero alam mo ba na tama ang oras na ito para magtuos tayong dalawa? Tahimik ang paligid.
Tayong dalawa lang at walang sagabal. Muling paghamon ni Lolo Aurelio. Pinakiramdaman ng matanda ang nilalang. Nasa malapitan lang ang presensya, ngunit hindi nakikita sa dilim ng paligid. Madidinig ang kaluskos ng dahon sa tuwing gagalaw ito. Sinundan niya ang tunog hanggang sa sumugod ang nilalang. Mabilis naman ang naging kilos ni Lolo Aurelio na maging ang aswang ay nagulat. Unang pag-atake pa lamang ng nilalang, natamaan kagad sa kamay. Kung malaking patalim ang dinala ng matanda ay malamang mapuputol. Ngunit kahit balisong lamang, malalim pa rin ang naging sugat. O ano? Akala mo siguro hindi ko mapapansin yung galaw mo dahil madilim ano? Paligid lamang ang madilim. Pero ang paningin ko, malinaw na malinaw. Wika ni Lolo Aurelio. Inihanda niya muli ang patalim nang maramdaman ang tangkang paglapit ng aswang. Ngunit sa halip na sumugod ay dumiretso ito sa unahan. At sunod na napansin ay ang pagkalmot kay Ace. Umieko sa buong paligid ang sigaw ng bata. Pagkatapos magtamo ng sugat sa pisngi. Lokong bata, ano bang ginagawa mo rito ha? Nilingat na nga kita roon tapos nakasunod ka pa. Diyos ko, tumakbo ka na. Umuwi ka na sa bahay natin. Wika ni Lolo Aurelio. Nang makalis na ang apo, muling hinarap na matanda ang aswang na nakatayo lamang sa unahan. Hinihintay ang paglapit nito. Pambihirang pagkakataon ano? Nabuking patuloy. Hoy, halimaw ka. Bakit mo naman dinamay ang apo ko? Tayo lang ang magkalaban tapos sinali mo pa ang batang yon. Dahil sa ginawa mo, wala na akong pagpipilian, kundi tapusin ang buhay mo ngayon. Wika ni Lolo Aurelio. Muling umatake ang aswang. Sinalubong naman ito ni Lolo Aurelio at sinamantala ang bawat pagkakataon. Hindi tumagal ang nilalang dahil makalipas lamang ang ilang sandali. Bumulagta na lamang ito. Nagtamo ng maraming saksak at daples. Napangiti na lamang ang matanda sa kinahinatnan ng halimaw. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kung sino man ang aswang na mananakit kay Ace, hindi nasisikatan ng araw. Nakikinood lang yung bata sa kaganapan. Dinamay mo namang kagat. Yan tuloy ang napala mo. Wika ni Lolo Aurelio na sinundan ng malakas na pagtawa. Natigilan din ng makita ang pagbalik ni Ace. Nanlaki ang mga mata nitong nakatingin sa nakahandusay na aswang. Grabe, totoo pala yung mga aswang, Lolo. Akala ko hindi eh. Napakabaho, tapos nakakatakot yung itsura. Sigaw ni Ace habang sinusuri ng tingin ng nilalang. Yan na nga yung sinasabi ko sa iyo, Apo. Sa tagal na nating nagsama sa iisang bubong, palagi kong ikinikwento ang tungkol sa aswang. Tapos maraming insidente na ang nangyari sa lugar. Pero ang hirap mo pa ring paniwalain sa mga nilalang na ito. O ano, ayaw mo pa ring maniwala ngayon? Ayan o, nasa harapan mo na ang pruweba. Wika ni Lolo Aurelio. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Ace na mga sandaling yun. Kahit harapan ng nakikita ang aswang. Nang mapansin ni Lolo Aurelio ang sugatan nitong pisngi, naiwanan ng pansin ang aswang dahil nag-aalala sa apo. Nagmamadali silang umuwi para maagapan ang sugat.
Siya lamang din ang gumamot gamit ang sariling pamamaraan. Lolo, kung magtatanong po ako ngayon, ipagkakaila niyo pa rin ba? Nakita ko kung paano kayo lumaban sa aswang kanina. Nakita ko rin kung paano niyo ginamit yung bato eh. Hawak niyo po yun habang nakikipagtuos sa nilalang. Ano po ba talaga yung nangyayari, Lolo? Ipaliwanag niyo naman po sa akin para maintindihan ko. Wika ni Ace. Napabuntong hininga si Lolo Aurelio. Hindi na ipinagkait ang katotohanan. Kaya isa-isang ipinaliwanag mula sa simula hanggang sa kasalukuyang kaganapan. Nagsimula ito noon nang aksidenteng matulungan ang isang duwende sa hindi inaasahang pagkakataon. Nalaman na lamang ni Lolo Aurelio na ang simpleng galaw ay nakatulong sa nasabing elemento. Nagkaroon siya ng kakayahang makausap ito at makita. Hindi nagtagal. Biniyayaan siya nito ng isang bato na may pambihirang kakayahang taglay. Madaling napapansin kung merong aswang sa paligid. May kakayahan ding proteksyonan laban sa anumang panganib. Unti-unti itong naintindihan ni Ace. At sa mga sumunod na araw, tumutulong na rin ito sa pagdadala ng alay. Lolo, makikita ko na rin po ba yung sinasabi niyong duwende? Alam ko na yung sikreto niyo eh, kaya dapat makita ko na siya, no? Tanong ni Ace. Ikaw talaga po. Hindi mo siya makikita dahil ang makakakita lamang sa kanya ay yung biniyayaan nila ng kakayahan. Hindi sila kaibigan para sa lahat ng tao. Maingat din ang mga ito. O siya, pakilapag ng maayos ang matamis na pagkain. Baka matapon eh. Magtabi-tabi ka rin para hindi ka makagambala ng iba. Tugon ni Lolo Aurelio. Sinunod naman ito ni Ace. Kahit alam niya ang tungkol sa nangyayari, hindi pa rin maiwasang magtaka sa ibang bagay. Lalo na kung tunay nga bang nakikita ng lolo ang elemento. Tumabi ito at nanood. Magandang hapon, kaibigan. Narito muli ako para dumalaw sa iyo. Kasama ko nga pala si Ace, ang apo ko. Bumati ka dali. Utos ni Lolo Aurelio. Napakamot naman sa ulo si Ace. Hindi malaman kung susunod dahil pakiramdam niya. Nasisiraan na din siya ng bait. Wala na ring nagawa kundi bumati. Magandang hapon po. Ako nga pala si Ace, apo ni Lolo Aurelio. Nasaan ka po ba? Di kita makita eh. Lolo, baka ginagawa mo lang akong katatawanan dito ha? Wika ni Ace. Hindi apo, hindi mo lang siya makita kaya ganon. Doon ka muna sa tabi. Kakausapin ko lang ang aking kaibigan. Kumusta? Kanina ko pa talaga balak dumalaw kasi masyado pang basa ang lupa sa lakas ng ulang kahapon. Hinintay kong tumuyo kaunti. Nag-iingat lang baka kasi madulas. Alam mo na tumatanda na ako. Napahinto sa pagsasalita si Lolo Aurelio. Bahagya pang inilapit ang tenga sa lupa na para bang nakikinig sa kung sinong nagsasalita. Nakaupo lamang sa isang tabi. Pinapanood ang nangyayari sa harapan niya. Ilang beses pang napalingon para masiguradong walang ibang nakakita. Dahil kapag nagkataon, magmumukhang baliw si Lolo Aurelio. Oo nga pala, nakalimutan ko yan Mabutit pinaalala mo. Nasugatan kasi si Ace sa engkwentrong yon, kaya nabaling ang atensyon ko sa pag-aalala. Hindi ko naasikaso yung bangkay ng aswang.
Buhay pa siya kamo. Sasalakay sa akin mamayang gabi. Walang problema yang kaibigan. Papuntahin mo sa tahanan at doon kami mag-toast muli. Malaki rin ang galit ko dahil sa ginawa niya sa apo ko. Biruin mo, kami lang dapat ang maglaban pero nandamay pa talaga ng iba. Kamuntikan pa nga yung kapitbahay namin. Wika ni Lolo Aurelio. Naalala ni Ace ang kinalaban nitong aswang. Nakahandusay na nga ito. Ngunit ayon sa narinig, buhay pa rin pala. Pagkatapos makipag-usap ni Lolo Aurelio sa elemento, pinuntahan nila ang lugar kung saan nangyari ang engkwentro. Na lamang wala na roon ng nilalang, maging ang mga bakas. Ay naku apo, kung hindi ka lang sana sumunod kagabi, tapos na sana yung aswang na yun eh. Hindi bali na. Ang sabi ng kaibigan ko, posibleng lumitaw mamayang gabi o sa mga susunod na araw. Hintayin na lang natin at kapag magkaharap kaming muli, hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataong makalaban. Matitikman niya ang aking gante. Pati ikaw dinamay eh. Wika ni Lolo Aurelio. Aba, parang kasalanan ko pa kung bakit siya nakatakas. Pero talaga po bang buhay pa yung aswang na yun? Napakadami na niyang sugat tapos marami na rin yung dugong nawala sa kanya. May mabubuhay pa ba sa lagay na yun? Tanong ni Ace. Hindi nito maiwasang magtaka. Apo, iba ang mga aswang. Hindi sila pangkaraniwang nilalang. Malayong malayo sa ating mga tao. Marami silang tinataglay na hindi natin maintindihan kung paano nagagawa. Kabilang narito ang kakayahang mabuhay sa kabila ng malalang pinsala. Pagpapaliwanag ng matanda. Namangha na lamang si Ace sa narinig. Pagkatapos, umuwi na sila dahil madilim na ng mga sandaling yun. Habang abala sa paghahanda ng hapunan si Ace, napansin niya ang malataong figura sa hindi kalayuan. Dumaan lamang kaya hindi na pinansin. Ngunit makalipas ang ilang sandali, dadaan na naman. Nang pagtuunan niya ng atensyon ay nawala kagad. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. O apo, ano na naman ang tinitingin mo dyan? Nasunog na yung sinaing oh. Diyos ko, napakalakas ng apoy mo. Masusunog yung buong bahay natin sa ginagawa mo eh. Wika ni Lolo Aurelio nang makita sa kusina ang eksena. Pasensya na Pulo. Meron kasi akong napansin doon sa kabilang daan eh. May pabalik-balik tapos nakatitig dito. Nang tignan ko namang mabuti saka naman nawala. Ewan, kinikilabutan ako doon. Pagpapaliwanag ng binata, tinignan ni Lolo Aurelio ang itinuro nitong direksyon. Pinakiramdaman sa pamamagitan ng pagdama ng bato mula sa duwende. Hindi nagtagal na tukoy ang nakita ni Ace. Isa nga itong aswang. Kumain na muna tayo apo. Babayaan natin balingan ng pansin ang nakita mo. Matapos kumain, dali-dali nila itong pinuntahan. Bakas na lamang ang naabutan kaya aatupagin na muna ang ibang bagay. Makalipas ang ilang sandali, nakaabang sa bakuran si Lolo Aurelio. Bit-bit ang bato at ang balisong. Nakikiramdam sa paligid. Matyagang hinihintay ang muling paglitaw ng nilalang. Sa kabilang banda naman, natigilan si Ace nang makita ang hawak na bato ng lolo. Habang hindi ito nakatingin, tinitigan niyang mabuti ngunit sa paglipas ng ilang segundo, patuloy lamang ito sa paglabo sa paningin. Umiwas na rin dahil sumasakit ang mga mata.
Ano apo? Nakikita mo yung bato, pero mawawala habang tumatagal. Ganito ito kapag iba ang titingin. Huwag mong masyadong kusutin yung mga mata mo. Namumula na oh. Wika ni Lolo Aurelio. Habang iniinda ni Ace ang pananakit na mga mata, binalingan niya ng pansin ang presensyang papalapit. Dali-daling inihanda ang balisong at hinintay ang paglitaw nito. Hindi nagtagal. Nagpakita ang aswang at kagad umatake. Ace, pumasok ka na muna ng bahay. Isarado mong mabuti ang pinto at kung pwede, magbitbit ka ng kahit anong patalim. Panlabang kung sakali. Bilisan mo! Dali-dali namang pumasok si Ace at sinunod ang sinabi ng matanda. Samantala, natutuwa si Lolo Aurelio sa muli nilang pagharap ng aswang. Mababakas pa rito ang mga sugat na hindi pa gaanong naghilom. Walang ibang nakikita sa mga mata kung hindi galit at kagustuhang makapaghiganti. Mabuti na ba natatandaan mo pa ako? Hayop ka. Sigurado ka bang kakalabanin mo na ako? Sugatan ka pa. Umuwi ka na lang kaya muna tapos saka ka na bumalik. Kapag magaling ka na talaga. Kawawa ka niyan eh. Oh, ako na ang nagmamalasakit sa'yo. Umangil ang aswang. Ilang beses tinangkang sumugod. Alisto naman ang matanda. Hindi ito nagpapabaya. Nang makakuha ng tiyempo ay siya ang sumalakay. Mabilis na kailag ang nilalang. Napangiti na lamang si Lolo Aurelio. Nang mapansing naging mas maingat ito kumpara sa una nilang engkwentro. Mas maliksi ang kilos at sinisikap na mailagan ang bawat pag-atake. Aba, nagtanda ka na pala sa nangyari noong nakaraan. Masakit ba ang bawat pag-atake ko? Kaya naging maingat ka ngayon. Kahit na ganon, halata pa rin sa mukha mo yung takot sa tuwing tatangkain kong sumaksak. Hindi maiwasang matawa ng matanda sa ekspresyon ng nilalang. Lumalapit pa lamang ngunit nakakailag na. Sinusubok niya ito. Sinusukat ang bawat galaw. Hanggang sa tinutuon na ang pagtutuos. Umatake ng saksak si Lolo Aurelio. Ilag naman ng ilag ang nilalang. Nagkagulo at wasak ang mga kagamitan sa bakuran dahil sa nangyaring sagupaan. Sumalakay ng sumalakay ang matanda. Ilang beses ding umatras ang aswang ngunit nang makatansya ay lumaban. Bumaliktad ang sitwasyon. Ang halimaw na ang umaatake at ang matanda na ang umiiwas. Lolo, lumabang ka. Patayin mo yung aswang na yan. Demonyo yan eh. Sigaw ni Ace na nakatingin sa bintana. Nagmamadaling nagsara kapag akmang lalapitan na ng nilalang. Diyan din naman ang bagsak ng aswang na ito. Maghintay ka lang kasi masyado pa siyang agresibo. Sagot ni Lolo Aurelio. Sa mga sumunod na sandali, wala pa ring nagbago. Nagpapalit lamang ng sitwasyon. Minsan si Lolo Aurelio ang umaatake. Kapag nakabawi, ang aswang naman. Habang tumatagal, unti-unting nasukat ng matanda ang kakayahan ng nilalang. Ilang sandali pa, unti-unti na ring napapatamaan. Hindi niya tinigilan hanggang sa nakontrol ang buong laban. Umaangil na lamang ang aswang. Sinikap ang bumawi ngunit wala nang nagawa. O ano? Lalabang ka pa ba? Pambihira ka. Ang tagal at ang hirap mong patumbahin. Pinagpapawisan ako pero wala na. Tapos ka na. Wika ni Lolo Aurelio. Hinihingal pa ito.
Kagading binalingan ang apo na nagmamadaling lumabas nang makitang bagsak na ang nilalang. Apo, manood kang mabuti para malaman mo kung paano tapusin ang buhay ng aswang. Ang ganitong kalagayan ay pwede pang mabuhay kapag nakauwi sa kanila. Ilang araw na pagpapagaling lamang mabubuhay na muli ito. Babalik sa pambibiktima. Ngayon na humantong na lamang din tayo sa puntong ito. Hindi natin siya bubuhayin. Dito magtatapos ang kasamaan ng hayop na ito. Lumuhod si Lolo Aurelio sa tabi ng aswang. Walang tigil na pinagsasaksak. Punteriya ang dibdib at winakwak hanggang sa makita ang lamang loob. Hindi makatingin si Ace sa pandidiri. Winasak ang puso nito sa katinabunan ng mga dahon ng saging. Ganon lang, tapos na. Hindi ko sana ipapakita sa iyo kung paano pero malay natin, magagamit mo rin ito pagdating ng araw. Wika ni Lolo Aurelio. Napatango na lang ang binata na mga sandaling yun. Saka nagmamadaling lumayo. Nakakasulasok ang amoy ng aswang. Ang sunod na inasikaso ni Lolo Aurelio ay ang pagligpit sa katawan nito. Hindi na isinama si Ace dahil naduduwal. Hindi kayang makalapit sa bangkay. Pagkatapos ng lahat, sumadya ito sa kakawian kung saan nakatira ang kaibigang duwende. Magandang gabi, kaibigan. Alam kong oras na ito ng iyong pagpapahinga. Pero gusto ko lamang sabihin sa iyo na meron akong magandang balita. Isa na namang halang na kaluluwa ang napuksa natin ngayong gabi. Yung nilalang na nakalabang ko noong nakaraan. Kagaya ng sinabi mo, bumalik nga pero tinapos ko na. Yun lang naman. Aalis na ako at dadalaw na lamang sa ibang araw. Magandang gabi muli. Pagbabalita sa kaibigang elemento. Ang mga nangyari, hindi na nakabot sa kaalaman ng mga kapitbahay. Walang ibang nakasaksi kundi sila lamang ni Lolo Aurelio at ng apo. Malayo naman ang distansya ng mga kabayan at para kay Ace, nahihiwagaan pa rin lalo na sa ipinapakitang gilas ng matanda. Sa kabila ng matinding pagtutuos, hindi nagtamo ng kahit isang sugat si Lolo Aurelio. Dahil dito, naging buo ang kanyang paniniwala sa kaibigang duwende at batong ipinagkaloob. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Bitoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Albay. Nang mga panahong yun, namamasukan sa isang tindahan itong si Bitoy. Isang araw ay napag-utusan ito ng amo na ipagbili ang naipong kopra sa bayan. Habang binabagtas ang daan, may napansin ito na isang babaeng nakapatiwarik ang katawan. Nakatali ang mga paa sa puno ng akasya. Pare, anong nangyari doon sa babae? Tanong ni Bitoy. Ayon ba? Aswang yan eh. At malamang, kinuha na nila yung itim na sisiw na iniluwa niyan. Tugon ng kausap. Hindi naman na nagsalita pa si Bitoy. Diretso lamang sa paglalakad. Maya-maya ay narating na nila ang bayan. Pagkatapos isalin ang sako-sakong kopra sa bodega, nakaramdam ng pagod si Bitoy. Napagpasyahang magpahinga muna sa isang kubo sa bodega. Mapapansin na meron itong kulay at malinis ang paligid na parang may nangangalaga. Halos kalahating oras pa lamang nakaupo nang biglang may bumatok sa kanya.
Dahil doon, napasubsob si Bitoy sa lupa. Aba, at sino ka ba sa akala mo? Akin ang teritoryong to. Wika ng isang lalaki. Kagad namang napabangon si Bitoy. Tinignan ang bumatok sa kanya. Nakita ang isang lalaking matipuno ang pangangatawan. Kulot ang buhok. May tattoo sa muka at mabangis ang itsura. Sa pagkakataong yun, kaharap niya pala ang kinakatakutang tao sa bayang yun. Ayon sa mga sabi-sabi, madami na itong napagtripan at pinatay. Hindi din alam ng mga tagabayan kung may sapak ito sa ulo o sabik lamang talaga palagi sa dugo. Kagad namang humingi ng paumanhin si Bitoy at dali-daling umalis sa kubo. Chor, sumakay ka na. Uuwi na tayo. Wika ng kasamahan. Umakyat na rin sa truck para makabalik sa kanilang lugar. Biglang may naramdamang hapdi sa pisngi si Bitoy. Kinapa niya ito at may nakuhang bubog na nakatusok. Nang makauwi sa tahanan, napansin naman ito ng ama na si Tatay Elpidio. O anak, Diyos ko naman oo. Nakipagsuntukan ka na naman ba sa labas? Tanong ng ama. Hindi ho tay, nadapa lang po ko kanina. Tugon ni Bitoy. Magpapahinga na sana sa higaan ang binata. Nang makapa ang libretang iniwan sa kanya ni Lolo Henera, bago ito binawian ng buhay. Halos 1 taon na ang nakalipas nang mawala ang pinakamamahal na lolo. Mula 14 na taong gulang, tinuruan na si Bitoy ng lolo ng mga orasyon, pagbasa ng lihim na karunungan, at paggamit ng libreta. Ngayon na 29 na taong gulang na ito, nawala na ang interes. Nang mawala ang lolo at naisip na wala namang saysay ang lahat ng natutunan. Kinaumagahan, maagang pumasok si Bitoy sa trabaho. Laking gulat niya nang makitang nakaupo sa kanto ng pinagtatrabahuhan ang lalaking bumatok sa kanya. Biglang lumapit ang isa sa mga katrabaho at pabulong na sinabi, Pare, kanina ka pa hinahanap niyan eh. Wika ng katrabaho, sabay turo sa lalaking tinititigan. Biglang nakaramdam ng kaba ang binata. Ngunit wala namang nangyari sa buong maghapong pagtatrabaho. Maliban sa napansing panay ang titig nito sa kanya. 6:00 ng gabi, naglalakad na si Bitoy papauwi ng tahanan. Nang biglang may tumusok sa kanang balikat gamit ang pinatulis na kawayan. Pagtingin niya sa likuran, tumatawa ang lalaking nakatitig sa kanya. Labis ang takot na naramdaman ni Bitoy na mga sandaling yon. Kaya kahit masakit man ang sugatang braso, dali-dali itong tumakbo pauwi ng tahanan. Magmula ng araw na yon, hindi na siya tinigilan ng lalaki hanggang sa tuluyan ng huminto sa pagtatrabaho. Naputol din ang kanang binti noong huling beses niyang pumasok sa trabaho. Hinabol siya ng itak ng lalaki at tinaga. Labis namang nagalit ang ama dahil sa mga nangyari, ngunit wala silang magagawa. Dahil wala itong kinikilala at kahit idulog ba nila sa otoridad, hindi din nila kakayanin dahil kamag-anak ito ng mayor ng lugar. Isang araw habang naglilinis si Bitoy sa silid, biglang nahulog sa sahig ang nakatagong libreta. Lolo, mukhang ito na ang tamang oras para gamitin ko ang kapangyarihan ng libreta. Wika ni Bitoy.
Halos 1 oras din ang lumipas bago niya napagpasyahang gawin ng ritual para mabigyan ng leksyon ang abuserong lalaki. 5:00 ng hapon, paika-ikaman ang pilay na si Bitoy. Naglakad pa di ito papunta sa bahay ng pinsan para manghingi ng 2 buhay na manok. Kagad naman itong nagbigay dahil marami namang manok ang pinsan. Habang hawak ang 2 manok, binagtas niya ang daan papunta sa sekretong ilog. Dito siya madalas pumupunta dahil walang masyadong nakakaalam sa lugar. 4 na oras ang ginugol niya sa paglalakad. Kaya naman ang makarating ay kagad itong naupo sa isang malaking bato at nagpahinga. 12:00 ng gabi. Tapos nang mamahinga at nasa kondisyon na si Bitoy. Kaya naman kinuha niya ang 2 manok. Inilabas ang kutsilyo at tuluyang pinadanak ang dugo sa mismong kinatatayuan. Kagad na nagpalipad sa hangin ng usal upang magsilbing panangga sa anumang klaseng engkanto na gustong manggulo. Pagkatapos nun, hinipan ng 5 buhay na salita ang walang buhay na mga manok. 7 itim na kandila ang sinindihan. Binilog sa kinatatayuan. Nagukay malapit sa paanan at inilibing ang kalansay ng isang itim na baboy. Pagkatapos nito, may binanggit muli itong mga orasyon ng 3 beses. Doon na biglang nanghina ang katawan. Nauna pa ang ulo sa pagbagsak sa lupa. Hindi naman ito nawala ng malay, kaya patuloy lamang ito sa pag-usal. Mas nilakasan ang boses at binigkas ang engkantasyon habang umiiyak. Paraan ito para madaling marinig ng demonyo ang pagtawag. Matapos yon, itinapon niya ang 2 manok sa kakahuyan. Niligpit ang mga gamit at tumalikod sa pwesto kanina. Bago pa man tuluyang lisanin ang lugar, alam niya sa sarili na sugal ang ginagawa niya. Ngunit nangingibabaw ang kumpiyansa ni Bitoy na gagana ito. Nakarating naman siya ng bahay ng matiwasay ang pag-iisip. Ngunit nagkamali siya. Ang lalaking laman ng ritual ay hindi pala ordinaryong tao. At dahil mas makapangyarihan ito kesa sa kanya, lingid sa kaalaman ng binata. Sa buong gabing yun, kasama na pala nito ang demonyong tinawag. Lumipas ang 2 araw at wala pa rin nababalitaan si Bitoy tungkol sa lalaki. Biglang may kumatok sa pintuan. Kagad naman niya itong pinagbuksan. Napangiti siya nang dumalaw ang dating katrabaho. O pare, kumusta? Di ka na ba ulit pinagtitripan ng baliw na lalaking yon? Uwi ka ng katrabaho. Hindi naman na pare. Bakit? Dumadalaw pa rin ba siya sa pinagtatrabahuhan natin? Hindi na din eh. Pero sabi sa akin ng kapitbahay nyo, palagi pa rin yung pupunta dito sa inyo. Nakikita nilang palaging nakasilip doon sa bandang likuran. Uwi ka nito. Biglang kinilabutan si Bitoy sa sinabi ng dating katrabaho. Kaya naman maghapon itong hindi lumabas at isinara ang lahat ng bintana. Kinaumagahan, 4:00 pa lamang ng umaga, nagising na si Bitoy dahil sa sobrang sakit ng tiyan at lumaki sa loob ng 2 oras. Para itong buntis sa laki ng tiyan. Meron pang nakabakat, napahaba at napakaliksi. Labis namang nataranta ang ama sa nakitang sitwasyon ng anak. Wala nang ibang naisip pa si Bitoy, kundi ipagtapat sa ama ang ritual na ginawa para matulungan siya nito. Gamit ang malapad na katsa, itinali ng ama ang lumubong tiyan ng sa ganon.
Wala masyadong makahalata at nagsuot na din ng maluwag na pang-itaas si Bitoy. Dahan-dahan silang lumabas ng tahanan para puntahan ang lugar na pinagsagawaan ng ritual. Ngunit nang makarating doon, hinukay kagad nila ang pinaglibingan ng kalansay ng itim na baboy. Biglang kinilabutan si Bitoy nang wala na silang mahukay. Sa puntong yon, alam niyang dumating na ang kinakatakutan. Sa ritual na isinagawa, isa sa pinagbabawal ay mahukay ng nabigyan ng sumpa ang mga butong ibinaon. Napayak na lamang si Bitoy. Alam niyang naibalik sa kanya ang sumpa at maaari siyang mamatay. Ngunit hindi sumuko ang ama. Kinabukasan, ibinenta nito ang alagang kalabaw para may panggastos sa pagpapagamot sa anak. Lumuwas sila ng probinsya, pumunta ng Samar. Doong ginawa ang halos 1 buwang gamutan ni Bitoy. Sa loob ng 1 buwan, matindi ang naranasan ng binata. Mas lumalaki pa ang tiyan. Halos maging butot balat na lamang ang itsura. Naubos na rin ang buhok at nahihirapang huminga kapag nakahiga. Ngunit hindi pa din nagtagumpay ang albularyong humawak sa kanya. Ayon dito, grabe ang galit ng demonyong nakaharap ng anak. Kaya hindi niya ito kayang kalabanin. At paglipas lamang ng 1 pang buwan, tuluyang namatay si Bitoy. Hindi na naagapan pa ang sumpang bumalik sa kanya. Malaki man ang pagsisisi ng ama sa nangyari sa anak. Natutunan nitong dapat maging maingat sa maging pasya. Maaaring ang paghihigante ay magbunga lamang ng mas mabigat pang pasakit. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.